Pagkagising ko, syempre, kahit wala pang ligo, lamon na agad. Yan na lang din kasi, ang isa sa mga nagpapaligaya sa akin ay yung lumamo talaga. Syempre, para mas malakas mamaya sa bakbakan. Kung sa iba energy drink para lumakas at sumipag, sa akin po ay lamon lang. O, diba? Malakas na ako yan. Ay, hindi ko pala nakasama ngayon si Iman sa kainan kasi na-late na din ang gising. At si Gian at Hana naman ay maaga pa silang nagigising kasama yung papa nila. Kaya maaga pa sila napapakain. Madalas kami lang ni Iman ang nahuhuli sa pagkain. Kaya tira-tira na lang po ang aming kinakain. At syempre, pagkatapos kong kumain ay agad ko na din nilinisan ang mesa at saka naghugas ng mga pinagkainan. Masarap lang talaga kasi gumalaw pag walang sagabal na mga bata. Pag nandito naman talaga yung asawa ko is yung mga bata tahimik lang naman. Nagagawa ko naman lahat ng gusto kong gawin pag nandito yung asawa ko. Pati na din yata gumala. At kung nandito naman siya, wala naman siyang pakialam sa akin pag gumagala ako. Siguro hanapin pa niya siguro yung alaga niyang hayop kaysa sa akin. Kahapon pala kasi, kagabi pala, habang nasa Golanggo kami, nakita namin yung mga bus. Sabi nga ni Iman, parang na-miss niyang gumala sa Manila. Oo nga, ako nga din, namimiss ko din talaga minsan yung ingay ng mga sasakyan sa Manila. At saka yung walang tigil na ingay ng mga tao. Wala lang. Minsan nakakamiss din talaga. Dito din naman kasi is tahimik talaga na lugar. Kung tipong walang masyadong tumatambay. Yung sa Manila kasi, kahit saang sulok ka yata or kahit saan ka tumingin, maraming mga tao. Minadali ko na pala yung paghuhugas na yun kasi may mga iniisip pa akong gagawin ngayong araw. At ayan, tapos na. At dito pala, mayat maya naman kinukuskus ko dito. Lalo na pag ako yung naghuhugas talaga ng plato. Kinukuskus ko talaga yan kasi hindi na talaga matanggal. Pinagbabawalan ko nga na magdura or mag-toothbrush dyan sa lababo kasi nga pinaghuhugasan din namin ng mga dede. Paghuhugas pala namin ng dede, ng mga bottle pala is tuwing gabi lang. Binababad lang namin sa tubig at saka sabon, tapos sa gabi na siya nahuhugasan. Ewan ko nga ba, kahit every gabi na lang nga sabi ko na maghugas, parang iniiwasan talaga nila ugasin. Ewan ko, parang ayan talaga ang inaayawan ng lahat na ugasin. Aminado naman ako doon, kasama ako doon. Minsan tinatamad na kami, nagtuturuan na lang kami kung sino naghuhugas. At saka, ganyan pala yung pang-steam namin kasi nga, nasira na din yung steamer na nabili namin. At ayan pala si Iman, pinapaliguan si Gianna habang si Hana ay nanonood pa ng TV. At dali-dali na din akong pumunta dito sa kwarto ni Iman. Dito pala kami nagtutupi ng labada. Yung labada pala is yun pa yung labada na nilabhan ni Iman nung isang araw. Ngayon lang nga natuyo lahat. Kadalasan naman si Iman naman na talaga ang nagtutupi niyan. Kaya lang pag siya ang nagtutupi mula umaga hanggang gabi hindi pa natatapos kasi marami pa yung cellphone niya. Sabi niya nga kanina siya na daw. Sabi ko wag na, ako na, baka bukas ka pa matatapos. Sabi ko paliguan mo na lang si Gian at Hana, ako na bahala dito. At pagkatapos ko na din nagtupi, yan, konting exercise lang is enough. Syempre, pagkatapos, inarrange ko na din sa cabinet. Nagwalis na din dito sa kwarto niya. At syempre, pagkatapos ko sa loob, nandito na naman ako sa labas. At yan din, nilalaban ko na yung playmat nila. Hindi naman kasi yan masyadong nagagamit. At pagkatapos doon, nilaban ko na din yung mga maduduming ukay na binuksan ko kahapon. Minano-mano ko lang pala para mas nakikita ko yung dumi, lalo na pag mga puti.